The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, "You are the salt of the earth, but what if the salt goes flat? How can you restore its flavor? Then it is good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot. You are the light of the world. A city set on hill cannot be hidden. Men do not light a lamp and then put it under the bushel basket. They set it on the stand where it gives light to all in the house. In the same way, your light must shine before men, so that they may see goodness in your acts and give praise to your heavenly Father. Do not think that I have come to abolish the law and the prophets. I have come not to abolish them, but to fulfill them. On this much I assure you, until heaven and earth pass away, not the smallest letter of the law, not the smallest part of the letter shall be done away with until it all comes true. That is why whoever breaks the least significant of these commands and teaches others to do so shall be called least in the kingdom of God. Whoever fulfills and teaches this command shall be great in the kingdom of God." Brothers and sisters, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Sa mga kaparian po ng Kumbento ng Our Lady of the Holy Rosary ng Archdiocese of Lingayen, Dagupan, nakasama po natin ngayon. Sa miyembro po ng Dominican family, ang ating pong mga Dominican laity, mga laikong Dominiko at mga Dominican sisters na naka-assign dito sa Pangasinan. Sa ating pong mga kawani at lingkod bayan, LGU Manawag. Sa mga parokyano po, mga deboto, empleyado ng Basilika, maligayang kapistahan po ng Amang Santo Domingo. Batiin niyo naman ang mga katabi niyo ng Happy Fiesta. Happy Fiesta po. Ayan, Happy Fiesta. Si Santo Domingo po ay ang aming tagapagtatag. Siya po ang nagtatag ng Order of Preachers at siya po ay ating pinararangalan ngayon. No? Sapagkat sa kanyang buhay, masasalamin natin na naging totoo ang ebanghelyong narinig natin ngayon. Siya ay naging asin, liwanag, at ang kanyang community na itinatag, ang mga Dominicans, ay naging city on a hill, naging tanglaw. Hindi lamang sa kabilang panig ng daigdig sa Europa, kundi maging hanggang dito sa ating bansa. At ngayong araw pong ito, nais ko pong pagnilayan natin ang ilang mahalagang tagpo sa buhay ng Santo Domingo na may kaugnayan sa ating ebanghelyo po ngayon, na ang talinhaga tungkol sa salt, sa asin, sa liwanag, at yung city na nandun sa burol. Mga kapatid, sinabi sa ating ebanghelyo na tayo daw ay ang mga asin ng daigdig na ito. Ang asin po ay isang bagay na napaka-common. No? Makikita niyo po yan sa inyong mga kusina. Katabi ng bawang, katabi ng sibuyas, katabi ng kalamansi. Napaka-common po ng asin. At ito po'y, kahit na ito'y napaka-common, ito'y napakahalaga. Ang asin po ang nagbibigay ng lasa sa mga pagkain na niluluto natin. Tama po ba? At ito din po ang nagpe-preserve ng mga ulam para hindi po mapanis. Mahalaga po ang asin. Sinabi sa atin ng Panginoon ngayong hapon na tayo ang mga asin ng sandaigdigan. Subalit ang ating pong tungkulin ay hindi lamang para i-preserve, kung hindi upang magdagdag ng lasa sa buhay, to add flavor to life. And when we have flavor, we found meaning. May saysay ang lahat. Subalit kapag ang asin ay nawala na ng lasa, ito ay magiging useless na. Sa buhay po ni Santo Domingo,
Siya po ay nabuhay nung panahon na kung saan ang katotohanan, no, kung ano yung totoo, ito ay pinatabang ng mga kaisipang nagkalat. Ito ay pinatabang ng mga heresy o yung mga maling paniniwala at ng confusion o pagkalito. Subalit si Santo Domingo po ay hindi na nahimik lamang. Hindi siya na nahimik. Gumawa siya ng paraan upang muling maibalik ang lasa, maibalik ang meaning ng buhay, maibalik muli ang ating malalim na ugnayan sa Panginoon. Parang ngayon din, di ba? Sa sitwasyon po natin ngayon, sa ating lipunan, kapag nagsalita ka ng totoo, walang nakikinig. Wala. Mag-share ka ng katotohanan sa Facebook mo, sa Twitter, walang magla-like. Pero gumawa ka ng istorya, mag-generate ka ng AI na video, ay naku, papatok yan. When we speak about truth nowadays, nobody listen. But when money speaks, everyone kneels. Pag nagsalita na ang pera, lahat lumuluhod. Lahat nakikinig. My dear brothers and sisters, today we are reminded by the very life of Dominic. Let us not only preach the gospel, but we also live it. Saint Dominic founded the order of preachers, not really to argue, but to teach with love. Yung katotohanan ng pagmamahal, yung katotohanan ng pagpapatawad, yung katotohanan ng awa ng Diyos, yung katotohanan ng dignidad ng tao, hindi lang ito sinasabi, kundi isinasabuhay. At sa ganitong paraan natin, maaaring muling maibalik ang lasa, ang saysay, ang kahulugan ng buhay. His words were not bitter words, but words full of wisdom and mercy. Yun po ang kagandahan kapag tayo naka-anchor sa katotohanan. Yung iba kasi sugarcoat, opinions, pananaw ng ibang tao, sugar-coated yan pero pag tiningnan mo yung pinakamensahe niyan, wala. Ampaw. Tulad ng isang asin, Saint Dominic preserved the faith and gave it new vitality. Muling nabigyan ng lasa, ng saysay ang buhay. Kaya ang challenge po sa atin lahat na mga naririto, especially for the Dominican family, laity, sisters, and confraternities. Are we adding flavor to our community with our sense of truth and kindness? Or kasama rin ba tayo sa mga nabiktima na nawalan na ng lasa, nawalan na ng gana, at wala na rin pakialam? Pangalawa sa talinhaga po, binanggit dito ng ating Panginoon, kayo ang liwanag ng sanlibutan. Light is so essential because light reveals, light guides us, and sometimes light also warms us. Saint Dominic was a herald of light during his time. He didn't hide his lamp under a bowl. Actually, inakyat niya ang mga challenges ng buhay and let his light coming from the Lord, from the light of faith, shine through his preaching, prayer, and his joyful witnessing na kanyang pagsasabuhay. Hindi ba napakaganda po na once in our lifetime, may namimit tayong taong ganun? Isang tao na may matibay na pananampalataya, isang tao na nakikita mo na nagdarasal, hindi lamang para sa sarili, kundi para sa kapwa, at isang tao na nagsasabuhay ng mabuting balita. Sa ganitong paraan, mga kapatid, yung liwanag na bigay sa atin ng Panginoon ay lalong magniningning. Napakasarap po siguro ng katrabahong ganun. Napakasarap po siguro ng feeling na meron tayong kamag-anak o kaibigan o kasama sa trabaho na ganito ang ginagawa. Nagliliwanag ang buhay. Nakakakita tayo ng pag-asa.
Mga kapatid, ang challenge po sa atin ngayon lahat bilang mga Kristiyano, saan natin dinadala yung liwanag na yan? Hinahayaan ba nating ito ay mapukaw o mamatay dahil sa mga problemang ating kinakaharap? Hinahayaan ba nating ito ay mawala dahil sa ating nararamdamang katamaran o takot? Are we letting this light, itong liwanag na ipinagkaloob sa atin nung tayo'y bininyagan, itong liwanag na meron tayo na taglay-taglay natin ngayon, na pinalalakas ng ating banal na Eucharistia at pakikinig sa salita ng Diyos, pinagniningding ba natin ito sa ating mga kani-kanyang mga pamilya, sa ating pinagtatrabahuhan, whether we are working in a public or in a private sector, sa ating mga barangay o sa ating mga parish organizations? Mga kapatid, the Lord reminds us, the Lord is challenging us to become salt and light of the world. And if that's so, my dear brothers and sisters, tayo po ay naitutulad sa isang syudad na nandoon sa ibabaw ng burol. Alam niyo po nung araw, yung pong mga structures na nasa ibabaw ng burol, ito po ay nagiging tanglaw ng ibang mga naglalakbay. Hindi ho ba? Pag kayo'y aakyat ng Baguio, hindi ko alam kung sino kasama nyo, Baguio with your relatives or Baguio with a friend. Hindi ba pag nag-travel kayo sa gabi, makikita ninyo, alam nyong paakyat na kayo ng Baguio, alam nyong malapit na kayo sa Baguio sapagkat nakikita nyo na yung mga kumukuti-kutitap na mga bahay. Ay, malapit na tayo sa Baguio. Ganon din po, mga kapatid. Every time we strive to become salt of the earth, every time we strive to let the light of Christ shine in our lives, we become like a city on a hill. Ang bawat isa po sa atin ay magniningning at ang bawat isa po sa atin ay magsisilbing pag-asa sa isang mundong nababalot ng confusion, dilim, at mga problema. Today, my dear brothers and sisters, as we honor Saint Dominic, let us remember, we are called to be salt that preserves the truth. We are called by God to become light that reveals the light of Christ. And we are also called to become voices of hope to one another. Let us not be bland Christians. Let us not hide our lamps. And let us not be silent when the world needs hope. Let the Dominican spirit of Veritas transform us to become heralds of light, voices of truth, and preachers of hope. Amen.